Yo, yo, what's up mga kabutingting? Maulang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Baka dito lang pala siguro sa amin maulan, baka sa inyo mainit. Sana. So andito tayo ngayon sa Naholid mga kabutingting, dito sa sakop ito ng Libagon. At mayroon tayo ditong gagawing spin dryer at ito ay recommendation lang sa customer ko lang din. So, bago ko umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So, ilabas ko lang mga kabutingting. So, ayan, bali ilabas lang natin mga kabutingting. Suot ko mama. Ano yung buhay naman? Kung gusto nyo makil lang, kapag ikaw. Washing nito ma'am, okay? Okay. So, ayan na, kabutingting, nailabas na natin. So, kukuha lang ako ng tester para mabilis lang at matukoy natin yung problema. So, ayan, ito na yung tester natin. So, gagawin lang natin ito ay power on lang natin. Tapos set natin sa OL or select. Yan, naka OL na. Medyo malabo yata. Okay na yan. Yan, ito yung power cord. So para matester natin, dahil ang problema nito ay spin dryer lang, switch lang natin yung spin timer. Yan, kung naririnig nyo ay gumagana naman, ayan oh. So ngayon ay ano lang natin, at wala tayong nare-reading. Ayan, kung nakikita nyo, wala tayong nare-reading. Try ko lang daganan yung takip. So wala din tayong nare-reading kahit dinagana na yung takip. So ibig sabihin ay diretso tayo dito sa likod. At ayusin ko lang yung aking tripod. So ayan, dahil ito ay walang power, so sunod lang natin gawin ay tatanggalin lang natin yung tatlong tornilyo. So ayan, continue tayo at mayroon kasing tumawag sa akin mga kabutingting. So ito ay tanggalin din natin yung tornilyo na to. Ito yung mga bagong labas na sharp, ang sharp na madali lang talaga tong ano, parang sirain. So ayan, natanggal na natin yung mga tornilyo. Sunod ay tanggalin lang natin ito. Yan. At tingin ko nito mga kabutingting ay malaki ang problema nito. Tingin ko lang ha. Kasi para yatang kung nakikita nyo ay ngayon dudukutin lang natin yung dudukutin ko lang yung belo kung ito ba ay okay pa, kung punit ba to or hindi. Hirap. Ito mga kabutingting ay wala naman akong nakapa na butas. So check lang natin yung linya ng motor, pero tingin ko talaga ito ay motor ang problema nito. Tingin ko lang ha. Kung naman ay tao lang pwedeng magkamali.
power on lang natin ulit yung tester natin. Pinapatay ko kasi dahil matakaw sa battery. Susunod ay tanggalin lang natin tong kulay gray, yung close-in wire connector. Ganon din yung sa violet, at ganon din yung sa kulay black. At ito ay may gumawa na kasi meron na siyang electrical tape. Salita ng salita, hindi pala kita. Ayan, oh. Meron nang gumawa nito kasi meron na siyang electrical tape. Hindi na kontento sa close-in wire connector. So mamaya na natin yan anahin. So ito yung linya sa power cord, ito yung linya sa spin. Yan. So saka natin ito testerin. Kita naman. So ayan ay naka OL. So ito yung linya para sa dryer. Ang common nito ay kulay black. Yan. So ngayon ito ay testerin natin. Kung nakikita nyo ay wala tayong nare-reading, oh. Sa gray, so wala pa din. So ibig sabihin ay motor. So kakausapin ko muna yung may-ari kung ipapagawa pa ba to o hindi. So ayan mga kabuting-ting. Ayaw ni ma'am nagtago. So ayan mga kabuting-ting, bali wala pa daw budget yung may-ari nito at sila naman yung pabilhin ko ng motor. Kaso ay tatawagan lang daw nila ako. At meron tayo ditong gagawin kahit papano ay mayroon pang option na makapambigas-bigas mga kabuting-ting itong dalawang electric pan. At ito ay hindi ako ang gumalaw at sadya na yung nakaganyan. So ito ay mayroon na siyang tumingin or nakialam dahil kung napansin nyo yung takip wala na, kalas na. Pero yun ay wala pa. So ito ay bababa ko lang para matignan natin kung ano ang problema. So ayan, naibaba ko na. So ngayon ay kukuha lang ako ng tester. Dahil yung tester ko niligpit ko na mga kabuting-ting dahil ang akala ko ay hindi ko na to maipagpatuloy yung vlog ko. So balik lang natin tong test probe. Power on lang natin yung tester. Select lang natin sa OL. Sa sana all, yung sana wala pa kaya OL lang muna nakalagay diyan. So ito ay switch lang natin. Yan, naka number 1 na. Sana ba yung plug nito? Ayun, ito pala yung plug nito. So tester lang natin. So wala tayong nare-reading kung nakikita nyo. Wala, ayan. Ayan ay naka number 1 na. Wala tayong na kukuhang continuity or yung ohms value. May natutunan na ako sa kakapanood ko kay Kois Repair and Tutorial. Yan, shout out sa'yo idol. So wala pa rin tayong nare-reading kahit naka number 3 na. So ako ito ay pamamaraan ko na ito dati pa. So ito ay mayroon akong pamamaraan nito para malaman kung buo pa ang motor. At kung napansin nyo naman ay ito ay pinutol na yung dalawang linya sa capacitor. So ito ay testerin lang natin at kung nakikita nyo ay mayroon tayong nare-reading or mayroon tayong nakukuhang ohms value. So ibig sabihin buo ang motor niyan. Ang problema niyan ay fuse lang. Pero fuse lang sana ang problema nito. Kaso ay mayroon nang humalungkat. So ang problema na nito ay nagiging dalawa na. Pati yung capacitor. So tanggalin lang natin itong screen at para malinisan din natin at kailangan natin baklasin yung motor para matalian natin dahil wala ng tali. Iyay, basag pa. Ma'am! At basag ito mga kabuting-ting. So ayan, ito ay nagkausap kami ng may-ari na siya na daw bahala bumili. Ang gagawin ko lang nito ay papaandarin ko lang. At pabor yun sa akin mga kabuting-ting kasi mayroong tao na or customer na nag-iisip na baka pinatungan. Kaya minsan pagka mga libo na mahigit, sila talaga pinapabili ko kasi mahirap mapag-isipan tayo ng masama ba. Ayaw ko naman din na manlamang sa kapwa
kung gusto ko lang din manglamang, mas maganda kung malaki para kahit hindi na magkikita ay sulit, di ba? Pero kung maliit lang din, nanlamang ka pa, huwag mo na gawin para hindi masayang yung tiwala ng tao tsaka or customer. So tatanggalin lang natin tong tornilyo, 4 na tornilyo para dito sa pangharap na cover sa motor. At hindi ko na maalam kung anong tawag nito, kaya pangharap na cover na lang. At lilinisan ko muna, na dumi. So ayan, nalinis na at sasapinan din natin ito ng karton. Wala tayong pansapin. So sunod lang natin gawin ito ay tanggalin lang natin yung 4 na tornilyo para nako, napakatigas ng tornilyo na to mga kabutingting. Oops. Sandali mga kabutingting, may tumatawag. So ayan mga kabutingting, continue tayo dito sa ginagawa natin at mayroon lang kasing tumawag at magpa home service. Kaso tinanggihan ko dahil medyo malayo at mayroon pa kasi akong kasunod nito sa Sugod. Tapos Sabado naman mayroon pa rin. Bukas araw ng Sabado. Sa ano naman ako, sa Libagon. So tanggalin lang natin itong mga tornilyo at itong isa tingin ko ay loose thread. Matigas mga kabutingting, loose thread yung tornilyo. So continue ko na lang mamaya pag natanggal ko na tong tornilyo na to dahil loose thread pati yung isa. So post ko muna ito. So ayan na mga kabutingting, natanggal ko na yung tornilyo at pahirapan dahil wala na, basta mayroon na talagang umano na may humalungkat na iba, medyo mahirapan ka. So gagamit lang tayo ng flat screw dyan at para masungkit at para matanggal natin. Yan. Ito ay asahe. Tingin ko naman ito ay walang problema ang bushing nito. Ayan oh. Napakakinis pa niyan. At napakalambot. At kailangan na lang natin yan mamaya lilinisan. So dito tayo sa pinaka problema niya. At pasintabi po sa mga bagong mapadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung gagayahin nyo. Ako po ay nagpakatotoo lang. Dahil pwede ko namang lagyan yan ng thermal fuse. Kung sa baga para lang mai-upload na naglalagay talaga ako ng thermal fuse. Pero ako po ay hindi ganon. Gaya nga ng sinasabi ko, ako po ay nagpakatotoo. Kung ano yung mga ginagawa ko kahit may video o wala, hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse at hindi ko na ipapaliwanag sa inyo. Pwede nyong balikan yung mga upload ko diyan kung bakit hindi ako naglalagay ng thermal fuse. So ayan, bali tinanggal ko lang yung wire dahil papalitan natin ng wire dahil yung pagkaputol sa unang tumingin nito ay medyo maiksi na lang yung natira, kaya kailangan nating palitan ng panibagong wire para sa linya ng kapasitor. So tanggalin lang natin itong mga nakasuklob sa mga wire. Yan. So ganun din ito, tanggalin din natin. Kailangan pag nag-ano ka nito, dahan-dahan para hindi ka makaputol or makapatid.
Kasi baka mamaya sa halip na hindi masyadong malaki ang trabaho, pag nakapatid ka dyan, medyo mahirapan ka na yan sa pagbabalik. So kailangan ay dahan-dahan lang. So mayroon na akong wire dito nakahanda. Yan, kulay gray at saka kulay dilaw. Kahit naman kahit ano namang kulay, basta wire ay walang problema. So ayan, itong isang wire o kahit saan naman dito ay pwede mong ikabit dito para sa common tong wire na to. Kulay gray din yan. So pulupot lang natin. Yan, sunod ay pulupot din natin tong isang hibla para sa common. Ayan, ito hawak-hawak ko nasa daliri. Tapos pulupot lang natin dito. At ito ay magiging rekta. Yan, pulupot lang natin. So yan na, pulupot na. So itong isang kulay gray ay pulupot naman natin dito yan sa isang hibla pa rin na galing sa capacitor, single capacitor kung tawagin nila ito. Ako naman kasi ay nakikigaya lang dahil hindi naman ako nag-aral nito. So ayan, ay hihinangin lang natin. Yan, hihinangin lang natin. At ngayon mga kabutingting, medyo tinanghali ako dahil maulan. Kanina akala ko nga hindi titigil yung ulan, buti nga ay tumigil. Kahit papano ay mayroon tayong mayroon tayong pambigas-bigas, mayroon tayong konting kita. Napakahirap kasi sa trabaho ko kasi mga kabutingting, napakahirap pagka tag-ulan. So ngayon ay balik lang natin tong mga suklob nya. Yan, ganon din to. So ayan na, sunod ay tatalian lang natin yan. Sandali lang, palitan muna natin ito, parang maliit, hindi masyadong nakapasok. Palitan natin ang tube. Ito ay galing lang to sa electric pan. Ayan, para mas maayos. So ngayon ay tali na natin sa cable tayan. Pagpagan muna natin. Tapos linisan din natin itong housing nya dahil napakadumi. Ganon din to. So ayan. So ito ay lalagyan natin ng langis. Dito natin ilagay para yung foam ay mababasa din. Yan. Tapos saka natin ganyan-ganyan para swabe ang ikot. So lagyan din natin ito ng langis. Yung foam nya babasain din natin dahil yan ang pinaka-importante. Yan. So ngayon ay assemble na natin. So siguro ang pag-assemble nito ay hindi ko na bibidyohan para mabilis lang. Lagyan muna natin tong langis bago natin isalpak.
So ayan, yung paglagay ng tornilyo ay hindi ko na videohan para mabilis lang tayo. So ayan mga kabutingting, bali nakabit ko na yung 4 na tornilyo at pasensya na kung hindi ko na ipinakita. So sunod lang natin gawin ay lalagyan lang natin ng kapasitor yan, at ang original na kapasitor nito ay 1.5, kahit wala na yung kapasitor dyan. Pero ito mga kabutingting ay pwede sa to UF ito dahil yung pinakabakal niya medyo makapal. So pwede nyo taasan. Pero mayroon naman akong 1.5, so 1.5 lang ang ikakabit ko muna nito. So lagyan muna natin yung tornilyo, yung swing arm. Mayroon ma'am? May electrical nga, nakakasitip, Paking tape, lagyan na ako electrical tape. yan ito. Huwag may lain. Okay na naman, duct tape na lang muna. So yan, bali putulin lang natin tong wire dahil sobrang mahaba din. So balatan lang natin yung wire hanggang dulo. Tapos itong kapasitor ay lalagyan natin ng soldering lead. Bawat terminal, yung dalawang terminal galing para sa kapasitor. Ganon din tong dalawang wire ay lalagyan din natin ito ng soldering lead. Ayaw yatang dumikit. So yan. Sunod ay ihinang na natin ito. Ito ay hindi ko nalagyan ng tube dahil ito ay sa gearbox ko, sa taas ko sa gearbox ilalagay ito, kaya hindi na kailangan ng tube. Kung sa gilid ako maglalagay, yun naglalagay ako ng tube. So ayan, nakabit ko na. Kung dito ko ilalagay ito, naglalagay ako dito ng panuklob or yung tube, pero dito ko naman ilalagay, so ito ay hindi ko na kailangan lagyan ng tube. So tornilyo lang natin, at ito ay kulang na ng tornilyo dahil wala na siyang tinanggal na yung tornilyo at hindi na ibinalik sa unang kumalas nito. So dito ay 4, so magiging 3 na lang ito. Pero kahit 3 yan ay walang magiging problema. Kasi dito lang naman sa baba ang walang tornilyo nito. So lagyan lang natin ng tornilyo. Tsaka yung tornilyo dito pala ma'am, nasaan na ma'am? So ngayon ay assemble na natin ito mga kabutingting, at nilinis ko na yung screen. Yung LC pinagpagan ko lang at hindi ko na masyadong nilinis dahil ayan naman ay papalitan nila. So kabit lang natin itong niya. At lagyan ko pa pala muna ito ng duct tape dahil meron naman silang duct tape pansamantala habang hindi pa nakabili. So ayan, bali nalagyan ko muna ng pansamantalang duct tape para magamit lang. Pero andito naman yung may-ari sa likod. Ay, tumakbo mga kabutingting, takot ma-videohan. So kabit lang natin, ito naman ay pansamantala lang para lang hindi tumalsik pag testing. So itong screen ay mga nilinis ko na yan. At ito mga kabutingting ay nakalambitin na lang itong switch nya, pero gagawa natin ng paraan yan para hindi magkalambitin. So takpan lang natin ito. Yan. Tapos hahanap muna ako ng tornilyo para dito dahil wala ng tornilyo to. So ayan, ito yung tornilyo natin para dito.
para yatang makapal. Huwag natin ipilit, baka mabasag. At bago pala muna natin itornilyo yan, para hindi ito nakalambitin, so lalagyan lang natin ng cable tie ito. Para hindi nakalambitin yung switch nya. So ayan, may dalawang cable tie. So ito ay pwede na nating itornilyo at nakahanap na ako ng tornilyo na sakto para dito. Yan ito. At maiksi lang yan. Hindi aabutin yung shafting yan. So tali lang natin ito. At para yatang yan. So ayan, ganyan lang. Tapos putulin natin. Yan. So ngayon pwede natin to i-testing. So ayan ay naka number 1 na. So saksak ko lang dito yung power cord kung gagana na ba. Tingnan nyo na lang. So ayan, kung nakita nyo ay gumagana na. Ayan. So ito ay okay na. Ma'am, yung knob nito ma'am, wala din. So, marami nang nawala nito mga kabutingting, at bahala na sila nito dahil wala din akong pamalit. Pero pwede naman tong gagawa ng paraan, improvise na lang. So gagawa na lang tayo ng paraan. Mag-improvise na lang tayo dahil marami nang nawala. Yun ang mahirap pagka mayroon nang nauunang nagbaklas at hindi na ibinabalik sa... naman dito sila pwede ay Ha? parehas, sila parehas. Oh, ayan, pwede yan ma'am. Ano naman garas daan? Okay yan. So ayan, mayroon pala mga kabutingting. Ito oh. Yan, salpak natin. Okay. Yung lock dito ma'am, Wala na lang. wala na ring lock. Pastilan dolor. So wala na ring lock dito mga kabutingting. At ito ay pwedeng umikot-ikot pag hindi mo siya lagyan ng lock. So lalagyan lang natin ng lock yan. At hanap na naman ako. So ito ilalagay natin. Tingnan natin kung sakto ba. So ayan, may lock na siya at hindi na yan iikot-ikot. So ngayon ay naka number 1 na yan. So ito ay saksak natin para makita ng mayari. Dahil yung mayari nasa likod ko, ayaw magpa-video. So saksak ko lang dito yung power cord. So ayan, kung narinig, kung nakikita nyo, narinig tuloy. Kung nakikita nyo ay gumagana na. At ayan ay number 1 pa lang at mabilis na. At tanong natin sa mayari kung ano yung pumutok ma'am. Pasko na talaga. So tanong lang natin sa mayari. Ma'am, okay na to ma'am? Nagulat yung mayari. So ito yung mayari mga kabutingting. Ma'am, okay na ma'am? Ma'am, magsalita ka naman dyan ma'am. Tago talaga si ma'am mga kabutingting. So ayan ay okay na. At hindi ko na ano sa number 2, number 3 yan. Baka mamaya tumilamsik yung LC. Madisgrasya pa. So siguro mga kabutingting ay itong isa hindi ko na siguro bibidyohan. Para ito ay maiksi lang ang video natin. At kukwento ko na lang sa inyo mamaya kung anong naging problema nyan. So ayan mga kabutingting, tapos na. At marahil siguro ay nagtataka kayo, yung maiksi kanina ay nagiging stand pa na. Yung dashpan kanina nagiging stand pa na siya. Alam nyo kung bakit?
Kasi yung unang tumingin nito, yung lock nitong para sa standard talaga ay nagkaputol-putol. Isa-isa na lang, oh. Ito na lang. Kaya nilipat ko na lang diyan sa ano, at saka yung shafting nito, ayan. Talagang ano na, gasgas na. So wala naman akong pamalit at mayroon naman kasing humalungkat na nitong una at ganun din to. Ito ay hindi na ako ang humalungkat nito. Andito naman yung may-ari. At mahirap naman, kaya ang ginawa ko na lang mga kabutingting ay yung stator ng standard at saka yung housing nitong anong bang brand nito. Ayan, Dynamics, kinonvert ko na lang kaya siya nagiging stand pan. So ngayon ay try natin para makita nyo na okay na. So bali sa standard na yan, ang motor lang ang kinuha ko nyan at saka yung rotor. So yun lang ang kinuha ko dyan, nilipat ko dyan kasi kaysa naman matapon ay ko-convert na lang para magamit. So yan ay nakasaksak na yung power cord. Yan. So pindutin lang natin sa number 1 at para yatang hindi gumana. Ay mali pala mga kabutingting, iba yung nasaksak ko. So saksak lang natin tong power cord. So kung nakikita nyo ay umandar na yan. Yan ay number 1 pa lang. Switch lang natin number 2, number 3. So ayan, okay na yan mga kabutingting. At ma'am, teka muna ma'am, kahit wag ka nang magsalita ka lang ma'am. Hindi ka naman kita bibidyohan. Boses mo lang. Wala, pati boses ma'am, pati boses mga kabutingting ay ayaw ni ma'am. So wala tayong magagawa. So siguro ay hanggang dito na lang ang video natin mga kabutingting. At kung nagustuhan mo itong video na ito at kung mayroon kang natutunan, pwede bang palike at pakishare na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, ay pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. Bye bye yo!